Welcome back sa aking channel. Narito na naman tayo para magatid ng mainit na balita mula sa mundo ng politika at social media. Naging tensyonado ang ikalimang araw ng impeachment trial laban kay Vice Presidente Sara Duterte matapos igisa si Senador Judge Robin Padilla ang testigo na prosecution na si NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Sa gitna ng pagtatanong tila na mutlat, hindi agad nakasagot si Lotok ng ungkatin ni Padilla ang mga nakasampa umanong kasong administratibos at kriminal laban sa opisyal. Binigyang diin ng mambabatas ang mga seryosong akusasyong ito upang questionin ang kredibilidad ni Lotok bilang pangunahing testigo na nag-iimbestiga umano sa banta sa buhay ni Pangulo. Bukod sa mga nakabinbing kaso, kinwestiyon ni Padilla ang biglaang promosyon ni Lotok sa loob ng 12 taon nito sa ahensya, kung saan tinatawag pa niya itong Golden Boy ng NBI. Pinisisiri ng senador kung bakit ito tinatalaga bilang Regional Director sa Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao. Ngayon wala namang umano itong malalim na kaalaman sa kultura at relihiyong Islam na nagpakahalaga sa kanyang nasasakupan. Depensa naman ni Lotok, normal lamang para sa mga ahente ng NBI iba pang mga law enforcer ang makasuhan at ito anya ang presyong kailangang bayaran sa pagtupad ng tungkulin sa bansa. Bagaman inamin niyang may alam siya may mga nakaraang reklamo laban sa kanyang ombudsman, nilinaw ng testigo na wala pa siyang natatanggap na opisyal na sulat ukol sa mga bagong kaso. Gayunpaman, ang naging pagkabigla at pagka-uncomfortable ng testigo sa mga isiniwalat ni Padilla ang naging sentro ng usap-usapan at pagpapatuloy na pagdinig. Salamat sa walang sawang pagsuporta. Manatiling nakatutok dito sa aming channel. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para laging updated sa mainit na balita mula sa mundo ng politika. Senator Loren Legarda na ho ang sasalansan dito kay Lotok sa second day ng week 2 ng impeachment trial nitong si VP Sara dyan sa Senado. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community yung join button na dyan lang ho sa baba. Wala na ho tayo maraming segue. Re-recta na ho tayo sa pagtatanong nitong si Senator Loren Legarda. Okay. You want to do that now, Senator Judge Padilla? Yes, Senator Judge Padilla would like to interject before we go on a break. You may proceed, sir. Yan, si Senator Maraming Loren. salamat po, Ginoong Tagapamahala ng Hukom at sa ating Ginoong Pangulo. Maaari po ba makapagtanong sa ating mahal na saksi? Opo, Your Honor. Maaari po. Ang una ko pong katanungan sana ay taga saan po kayo na lugar, na probinsya? Tacloban, sir. Tacloban. Tacloban City, Opo. sir. Kayo po ngayon ay Regional Director ng NBI sa BARM. Yes, sir. Opo. Yun po ba ay isang promosyon para sa inyo na madala sa BARM? Dahil totoo po ba na kayo ang tinatawag na Golden Boy ngayon sa NBI? Golden Boy. Golden Boy pala to. I cannot comment on that po, Your Honor. Kasi po ang Nasa BARM po ako. Wala ho ako ngayon sa Opo. main office, sir. promotion po ba yon? Yung napunta kayo sa BARM? Balita ko po kasi ilang beses na kayo na-promote sa NBI. 12 years na po kayo, no? Sa NBI. Yes, sir. Opo. Ilang beses na po kayo na-promote? Pag nanalo si VP Sara sa 2028, huwag ka mag-alala, Brad. May promotion ka ulit. Okay? May promotion ka sigurado. Daan mo lang. Since na pumasok ko ako sa NBI, Opo. sir, from investigation 1, 2, 3, nung 2015, 2016, well, nung mula ako na pumasok ako sa academy, from investigation 1 hanggang ngayon sa regional director, sir. Ilang beses po yun? Sa isang taon po, ha? Sa isang taon? Anong taon po, sir, ang tinutukoy nyo? Bago po kayo napunta sa BARM. Bago ho ako napunta sa BARM, regional director po ako ng Mimaropa, May Maropa. Region 4B, sir. Opo. Kayo po ba ang pumili sa BARM? Na Hindi kayo po, sir. mapunta to? In the exigency of service, doon po kami nilalagay kung ano ang tingin ng direktor na makakatulong kami sa bureau. Bakit po kayo naisip ng direktor na sa BARM po kayo? Kayo po ba ay may kaalaman sa Islam? Hindi ko po alam kung ano ang naging basis ng direktor, pero Kayo po mismo. Kayo po mismo. Ang BARM po kasi is Muslim Mindanao.
Yes, Your Honor. Opo. Meron po kayong kaalaman sa Islam? In terms of what do you mean kaalaman, sir? Yung Sa religion po ng Islam, kasi Muslim Mindanao. So, ibig sabihin, kahit basic po siguro ng Islam, no? yes, sir. Kahit naman ho sino pwedeng i-assign kahit saang regional office dito sa Pilipinas. Di ba po parang Regional autonomy ang autonomous region ng Muslim Mindanao. So, kailangan man siguro kahit paano meron kayong kaalaman sa Islam. Konti siguro, sir. Ano po yung konti na yun? Well, isa po akong Kristiyano at Hindi. Hindi ka mukhang Kristiyano, Brad. hindi ko ho Mukha kang kasali sa Maleta Gang. malalaman yung kabuuan nung Siguro po dapat meron kayong basic din na knowledge ng Islam, ano? So, pangalawang tanong po, okay na po yun. Pangalawang tanong po, meron po ba kayong, sa tagal nyo po, sa NBI, 12 years, meron po ba kayong na-encounter na kaso ninyo sa NBI? Naku. Kayo po mismo na-filean ng kaso? Ito na. Namutla si Boy. Namutla si Boy. Your Honor, normal ho sa mga NBI agents na makakasuhan. In fact, maging sa sinumang law enforcement agency, that's the price we pay for doing our job and for protecting the country. As a matter of fact, in the NBI, Your Honor, we avoid the noise. We just finish the job. So ano po yan? Yes? Yes po yan? Yung sagot nyo? Yes? Normal ho yan yun sa amin. So yes po? Attorney Loto, kindly answer the question. Yes, sir. Oh yes. Ano pong, pwede po bang malaman kung ano pong mga naikaso sa inyo? Well, wala ho pa akong natanggap na official case galing sa ombudsman, pero may nakita na ho akong complaint na binigay sa akin from NBI. Hindi ko na ho maalala yung sa case na yan. Pero nung chinek po namin yung case na yan, Your Honor, Baka balik PI siya. Sa tingin ko, balik preliminary investigation to sa pagsalita nitong si Lotok dyan sa impeachment trial. sabi ko doon sa mga kasama ko, tingnan nyo nga yung validity at authenticity ng case na to. Pinuntahan ho namin yung nagnotaryo, I So think meron Makati po, no? Court yun. Oo. Yung Makati Court, nag-issue ho ng certification na fake yung notary. Diyan sa reklamo na yan. So sabi ko, huwag nyo nang pansinin, marami tayong trabaho. Kung fake yung notaryo na yan, mere scrap of paper yan. Huwag na nating pansinin. Although, nag-aantay po ako, Your Honor, na mag-notify sa akin ng OMB kasi sasagutin po namin na eto ho ang nakalap namin, may dalawang Chinese na nagreklamo, chinek ho namin doon sa BI, yung dalawang Chinese na yan, I think, 9 months nang overstay at pinaghahanap din ng... Ano pong kaso po Bureau of yung Immigration. ipinatong sa inyo? Anong kaso? Hindi ko maalala, Your Honor. Meron ho, may mga kaso ho doon na nakalagay. Pero again, sabi Wala ko po nga, kayong isa kahit maalala na ipinatong sa inyo? if I'm not mistaken, arbitrary detention, may Naku, ganun arbitrary ba? May detention. unlawful arrest. Unlawful arrest. Wala ho sa akin ng record kasi nga, sabi ko nga, nung makita namin na fake yung notary, hindi na ho namin binigyan ng pansin, Your Honor. Kasi napakakapal po nitong hawak ko. Wala akong problema, Your Honor. Sasagutin po kakapal. namin yan. Opo. Sasagutin ko Hindi po niyo yan. pa po nasagot magmula noong February 29 Kasi wala pa hong official notice galing sa kung anong ahensya. na nakarating po sa inyo. Wala pa. Wala pa ho. Ang nakuha ko, Malakas ang loob nito si Boy. Golden Boy talaga siya. Kung ano naman, di ba? Magsalita ka dyan sa impeachment. Wala ka nang di mo sagutin yan. Huwag ka mag-alala. Karamihan sa mga yan, sasagutin mo pagka presidente na si VP Sara. Okay? ko lang yung kopya niyan. Siguro may nagpadala sa akin. Sabi ko, teka muna, wala akong official na nare-receive from OMB. So, nung chinek ko namin, kung nag-i-exist ba yung kaso, fake yung notary, hindi na namin So, binigyan ibig niyo ng pong pansin. sabihin hanggang ngayon, hindi kayo sigurado kung nag-i-exist to. Dapat may notice na ako from ombudsman. Oh, di ba sir. po dapat ang reaksyon ng isang tao kapag may kaso, harapin? Precisely, Kasi Your katulad- Honor. Hinihintay ko nga po yung notice from ombudsman. Pag meron na hong notice Wala ang po kayong ombudsman- notice hanggang ngayon? Sa Wala pa ombudsman? po, Your Honor. Yun nga ang inaantay ko kasi sasagutin namin kasi meron po kaming certification na fake yung notary. Inaantay ko po, Your Honor. Mas maganda po, maharap nyo kagad. Definitely, hindi ko lalong-lalo namin na po- tatakbuhan yan, sir. Kasi napakahalaga po ngayon nito.
Yes, sir. Ito po ay ang pinag-uusapan natin dito ay napakahalaga. Yes, sir. Opo, at ito pong mga kasyong ipinatong sa inyo, perjury, robbery, extortion, theft, mainam po ito As I've said, Your Honor, in the NBI, we avoid the noise. We just Nako po, nung we avoid the noise. Yung makasuhan ka ng isa dalawang, pero yung patong-patong na kaso, ibang usapan yan. Brad, ang common denominator yung dalawa ni Kalilong, Hilong Kalilong, anak ng toko, ang dami yung mga kaso. Tapos tumitistigo kayo laban dito kay Vice President Sara Duterte. Ayusin nyo muna yung kaso nyo bago nyo kami ligawan na paniwalaan yung mga kalukuhan nyo dyan sa impeachment na yan. finish the job, sir. Opo. Meron po akong tanong. Pangatlo. Opo. Namula si Buy. Kanina po na ang ganda ng talakayan nyo tungkol sa Romanov. Yes, sir. Opo. Alam niyo po ba yung istorya ng Romanov? At ang gaganda po ng mga sagutan ninyo, alam niyo po ba yung historical background ng Romanov? Ang alam ko lang po dyan, Your Honor, yun yung nangyari sa, I think, SAR, kung hindi ako nagkakamali sa Russia. Sa Russia. Opo. Sino po ba yung nakakalaban ng SAR? Again, hindi ko po maalala, hindi ko po nakita yung buong... Yun. Kasi napakahalaga po malaman ng taong bayan kung sino po ang tinatawag natin na Romanov at sino yung nakalaban nila. Kasi po, katabi ko ang isa sa Marcos family. Yes, sir. Alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na si Apo Lakay, Ferdinand Marcos Sr., ang number 1 na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Batid naman din po natin na ang nag-execute sa Tsar kay Nikolai at sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, ay ang komunista. Alam mo po ba niyo? Yes, sir. Opo. Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista? Sino po, sir? Ay di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Correct. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista. Komunista po ako Gusto ko lamang pong alamin ninyo. Yes, sir. Well, insofar as the investigation on the issue of whether or not may Romanov or operation of Romanov, ang sabi ko po kanina, nasa intelligence service po namin yan. At I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung director po namin. Opo, kasi nabanggit nyo kanina sa usapan po ninyo, si Baste. Yun Na po yung... sinasabi nyo po kasi kanina, sa usapan po ninyo, sa napakagandang usapan, na yung Romanov, hindi na ipapaliwanag kasi kung ano ba yung ugat nun. Napakahalaga po na alam natin yung ugat. Si Presidente Marcos Sr. ang lumaban sa komunista, kaya nagkaroon ng threat noong 1986. Yes, sir. Ngayon, sinasabi ni Baste na nagkakaroon ng threat sa kanila pamilya sapagkat alam naman nating lahat na ang nagpatuloy ng paglaban sa komunista pagkatapos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay si Inday Sara Duterte, ang ating Vice President. Sumasang-ayon po ba kayo doon? Wala po akong personal knowledge, sir. Ay, bakit po kayo walang personal knowledge? Nasa gobyerno ka, Brad, ba? Yun po ang sumunod na assignment ng ating Vice Presidente pagkaupo niya. Siya po ang nag-take over ng NTF-El CAC. Hindi po alam ng NBI yun. Aray ko. Well, nag-NTFL ka siya, pero yung factual circumstances doon, Factual, wala pa po akong... wala po kayong... Pero alam niyo po, sagutin na lang po ninyo na siya ang nag-take over ng NTF-El CAC. Yes, Your Honor. Opo. Isa na lang po, ginoong tagapamahalang hukom. Sabi niyo po kanina, ulitin ko lang po, gusto ko lang pong malaman uli. Galing to si Senator Robin. Inamin niyo po na wala kayong personal knowledge tungkol dun sa threat ng Pangulo? Ng pangalaw, sabi niyo po kanina, wala kayong personal knowledge na kumuha na ng assassin o papatay sa Pangulo, ang pangalawang Pangulo? Narinig ko po kanina. During that time? Yes or no lang po.
During that time, ongoing ho ang validation namin, So, sir. ibig niyo pong sabihin ngayon, meron na kayong personal knowledge na meron na kayong... Hindi po, ongoing po ang validation. At sabi ko nga po, ang makakasagot po niyan, yung intelligence service namin at ang director po namin, sir. So hanggang ngayon po, wala pa kayong personal knowledge. In so far as the cybercrime division is concerned back then, ongoing ho. Yes or no po? Ngayon po, sir. Mahal na... Sasapakin ka na ni Senator Robin, paligoy-ligoy ka na sinasabi, walang iya ka. Maging ako dito, nanggagalit na ako sa'yo. Si Senator Robin, nanggigigil na ako, baka masapak ka na niyan. Aming saksi, ngayon po. Kung ako tatanungin, wala pa po akong idea, pero baka meron ang intelligence service o ang director po namin. Attorney Lato, kindly answer the question Kaya nga, directly. ang daming paligoy-ligoy eh. Gusto niya talaga yung presente sa sarili niya eh. Golden boy talaga siya eh. It's answerable by yes or no. And I think Yes, sir. you know the answer. Opo. Well, ako personally, wala pa po, sir. Yun lang po. Maraming salamat po, mga saksi. And Senate President, what is the pleasure of Senator Judge Ligarda? Mr. President, Mr. Presiding Officer, just a few questions. The lady has 2 minutes, Yes. ma'am. You may Thank proceed you. when you're ready. It's just to provide clarity for this representation and just a few questions to Attorney Lotok. Pagsusunurin na, Yes. pagsusunurin na ho natin to eh kay Senator Loren Ligarda at yung kay Senator Robin Padilla. Attorney Lotok, sa paragraph 53 ng Affidavit of Investigation na iyong pinirmahan, sabi niyo po na the Vice President's statements were brought about or motivated by unpleasant circumstances occurring before November 23, 2024 press conference. I believe, nabasa ko po yan. Yes. Your Kasama Honor. ba ho dito yung pahayag ng Vice Presidente noong Oktubre 18, 2024? Is that Yes, Your part Honor. of your affidavit? Opo, Your Honor. Yes. Bago naman po magsimula ang press conference noong November 23, mayroon mga pangyayaring kasama ang Chief of Staff, si Attorney Zulaika Lopez, na may kinalaman sa mga na-cite in contempt, sa camera, detention, Opo. medical emergency, at mga planong paglilipat. Yes, sa Your piit. Honor. Hindi pa po ako tapos. Sorry po. Kaya nga, excited. Pagka kay Atty. Vinluan, ang tagal niya sumagot, ang daming cheche-bureche. Pero pagka dito kay Senator Loren Ligarda, di pa tapos ang tanong, bumibida na kagad. Ng piitan sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong. Tama po ba na mga pangyayaring ito ay naganap ilang oras bago yung sinagawang press conference na pinakita ilang beses sa video? Yes, Your Honor. Kasama ho yan sa Yes. investigation namin. Kahapon po, sinabi po ng testigo, kayo po, na kinonsider ng NBI yung so-called bigger picture. I think those were the words that you used. Sabi niyo pa, you put all the pieces of the puzzle together in your own words. Yes, Your Honor. Yes. Para malinaw lamang sa impeachment court, trying to absorb everything, saan po yatang bahagi ng affidavit of investigation nakasaad yung mga factual findings ng NBI tungkol sa mga pangyayaring November 22 and 23 bago yung press conference? I was perusing the affidavit of the investigation and I could not find the detailed circumstances leading to November 23, where admittedly there was emotions like an emotional hyperbole or an outburst, but the events leading to the press conference. Saan po yun sa inyong affidavit? I think, Your Honor, nasa affidavit of transcription ho yan. Transcribe po yan as I read it attachment. a few times. I could not see the detailed events leading to that. Having mentioned the medical emergency, the transfers to the Correctional Institute for Women, and so that the person who will read the affidavit will have a accurate, factual, and complete appreciation of the events leading
to the press conference. Y- Perhaps your view, having been the person who filed the complaint, may have a different, perhaps, appreciation from my view because I find it somewhat incomplete. And that is just my comment on this because you clearly said you put all the pieces together. And during that time, alam ba ninyo na habang sinasagawa ng NBI ang investigasyong ito, may nakabinbin na direct assault, resistance, and disobedience to authority at grave coercion laban sa Vice Presidente, kaugnay yung insidente nangyari sa ospital, sa Veterans Medical Center. Narinig ko lang po, Your Honor. Pero Yes, hindi you ko aware sa heard facts about nito. that, yes. And was there an investigation that was done regarding that incident? I think ang focus po namin, Your Honor, is yung violation ng grave threats by the Vice President and inciting to sedition. Now, pagdating ho doon sa nangyari sa Vice Presidente, yun nga sabi ko, hindi ako aware sa kabuuan ng facts na yon. Baka yung ibang agency nag-imbestiga po doon. Hindi ako aware, Your Honor, doon sa circumstance na yon. And so would the answer, Attorney Lotok, be a no? Were these taken into consideration in the investigation? Again, Your Honor, nasa Or would this be a yes, meaning it is contained in the affidavit, which I'm trying to look for as well? Nasa affidavit of transcription po yung nangyaring usapan during that time. Nag-execute ho ng affidavit of transcription ng agent on case, Your Honor. Actually, ilang beses ko po binasa yung affidavit, and what I see is there was a focus on the October 18, but on all the events on November 22 and 23, the detailed events leading to the emotional outburst did not seem complete. And that's what I'm trying to Naku. elicit from Attorney Lotok, our witness, because when we say that we had considered the bigger picture and all the facts and circumstances leading to the cases of great threat and inciting to sedition that were recommended, we want to understand the whole process and the factual context in which it happened. Because if you are to take snapshots of events and focus on October 18 and the press conference, it can shock any person. However, if you see as well the events leading to the emotions and the detention of the Chief of Staff and the Vice President herself, iba pa yung kasong ito, iba pa yung nadetina, iba pa yung sinampang kaso at pinagsarahan ng pinto ng ambulansya, kaya nagkaroon ng kasong ganon. I tried to read the affidavit a few times and could not find such a comprehensive enumeration of facts by the NBI, and that's why, thus, this query. Pwede na po, Your Honor. Yes, please. Meron hong affidavit of transcription kung ano nangyari, and then nag-submit po kami ng authenticated na video para makita ng mga senator judges natin kung what happened during those dates for appreciation po ninyo. So makikita ho rito kung ano yung nag-took place during the November 23, 2024 online press conference. But then again, as I've said, at in-explain ko na rin ito kahapon, Your Honor, if I may, kinonsider namin yung situation ni Attorney Zulaika Lopez. Nakita namin yung complaint niya, yung reklamo niya, yung health condition na sinasabi niya. Sinama din po namin yon ano ba yung nangyari. Taking all the situations or the facts and circumstances attendant to that event,
hindi ho na alter yung the fact na nag-utter ang Vice President ng great threats against the three, despite of the fact na merong emotional Ilang maleta kaya dito, no? Yung budget para dito kay Diba? Ilang maleta kaya? situation na gano'n. Hindi rin ho na-alter na merong violation na ginawa yung Vice President. Gaano kaya karaming maletang allocation dito kay Lotok na to? I mean, yung mga dokumento na-allocate dyan sa prosecution. Hindi pera, ha? Maleta. During that online press Samain na conference. naman nung iba And as a dyan. matter of fact, even before that emotional situation, maliwanag ko doon sa utterances, even before that emotional situation, sinasabi ko doon sa utterances, meron na akong kinausap. So nag-trigger na ho yun, ma'am. Meron na akong kinausap na isang tao na papatay sa presidente, sa first lady, at doon po sa speaker of the house. So, kahit sinama po namin siya to consider everything, again, Your Honor, hindi ho na bago yung utterances na ginawa ng Vice President. Hindi rin ho na bago na yung instruction niya is relentless in killing the tree. Yes. Attorney Lotok, what I've been trying to ask is not just the utterances which we've watched several times, but all the events leading to the utterances, and that is what I want. I understand what you're saying, that there were attachments or transcription, but the transcription would not be considered an assessment or an investigation. These were perhaps attached as transcription. And you earlier said that the threats are circumstantial. So the and that is the reason why I was looking for that in the affidavit of the investigation. In short, para pong nakulangan ako, pero kung sinabi nyong inattach nyo yung transcript, so be it. But then, if you will read the 50 plus pages again of your investigation, it seemed to me, at least at this point, that snapshots were taken focusing on the October 18 and the utterances, but there seemed to be events leading to it that may have not been included. With But I indulgence will of Senator leave it Judge at that. Legarda, Yes. kindly wind up, ma'am. Yes. So the last question, thank you, Mr. Presiding Officer. Na-interview rin niyo po ang mga miyembro ng media and you asked them factual information. Did you also ask them about the emotional state ng mga kalahok sa media, yung mga pangyayaring naganap bago ginawa yung mga naturang pahayag? In short, not just the factual statement, but the atmosphere, the events leading to that Zoom press conference that led to the perceived or alleged utterances. Wala po yan sa minutes of meeting, sa Q&A, wala po yan, Your Honor. Should you not have asked the members of media and the others who were part of that so that you would have, in your own words, sir, the complete picture so that everything is taken into consideration on why such a highly placed person would give such utterances, because such conditions existed that just might have elicited it. But you did not do that investigation or at least conversations with the members of media. I leave it at that. Thank you for answering my questions. Thank you, Senator Judge Legarda. Senator Judge Pangilinan, you're recognized, sir. Yes, thank you, Mr. President. And you may Just, proceed when you're ready. a few questions on Sige, kumatsing to. Ungguyan ho laban dito, inciting to ungguyan. sedition. Yes, Your Honor. For the witness, kasi pinapaliwanag mo yung sinasagot mo yung tanong ni Senate President Win kanina, no? Nasa NBI ka na Cybercrime Division since 2018. Yes, Your Honor. So, naalala mo ba yung kaso ni Ronel Mas? Yung taga Zambales na nagkaroon ng Facebook post. Yes, sir. Naalala ko po pero hindi ko kami may hawak ng case na Oh, yan. pero Opo.
kung maalala mo, dahil division ninyo ang nagsampa ng kasong inciting to sedition, no? Tama ba? I-check ko yung record, hindi po yata ako may hawak. Dahil, well, to refresh your memory, nag-post siya sa social media offering 50 million to anyone who would kill former President Duterte. At that time, he was the president. Yes, sir. So, That's the news. you remember that? Yes, sir. That's the news. Oh. Tapos, inaresto siya. Sabi niya, I will give 50 million reward kung sino makapatay sa dating presidente. So, nakita ng inyong division, Bigyan natin ng points of prosecution dito, 3 talagang ito si Kiko Matching. Oo. Tapos 2 puntos sa defense dahil si Senator Loren Legarda, pinakita niya na chineripik lang ng prosecution at ng NBI yung investigasyon doon sa grave threat laban dito kay Vice President Sara Duterte. Ayan. Sabihin, nakalimutan yung puntusan natin. Ayan. na ito ay inciting to sedition. Tama? Yes, sir. And therefore, sinampahan siya ng anti-cybercrime law. Opo, sir. Meron ding isang kaso, 14 May 2020. Dito naman sa Osamis. Pero palagay ko police investigation ito. No? Pero same, Cybercrime Prevention Act, inciting to sedition, ginamit ang Facebook account, Joe Mark Medina, and posted that he would give